Magulay na hapon po, mga ka-Vegiskwela. Nagbabalik na naman po ang The Plant Doctors Are In. Ako po si Doc Jed at isang hapong hitik sa kaalaman ang aming handog sa inyo. Shout out po sa aming masugid na taga-subaybay na nandito na mula pa nung nag-umpisa ang The Plant Doctors Are In noong Abril 16 at ngayon napatapos na ang Abril ay nandyan pa rin patuloy na sumusubaybay. Okay? Nais ko pong banggitin ang mga nanalo sa last naming webinar noong Martes. Sila po ay sina Joe Bartolome, Maria Victoria Ligaspi, Goa Popot, Richard Alcaraz, Madora Abril Daser, Mona Uy Clasicas, Melissa Palacio Montecalvo, at kayo po, pwede kayong magkaroon ng chance na manalo sa aming trivia questions mamaya. I-comment lamang po ang inyong sagot at ang unang makasagot ng tama ay magkakaroon ng chance na makatanggap ng Eastwest gift pack na ipapadala po sa inyo pagkatapos ng ECQ. Saan man kayo ngayon, Mapaluzon, Visayas o Mindanao, o nanonood man kayo mula sa ibang bansa, welcome po sa lahat. At ngayong hapon, makakasama po natin ang isang senior plant pathologist at scientist ng East-West Seed sa aming research station sa Bukidnon. Live na live po si Doc Tetel upang bigyang linaw ang ating mga problema sa kalabasa. Doc Tel, magandang hapon sa iyo. Daghang salamat, Doc Jed. Umayong hapon po sa imo. Isang magulay na buhay po sa ating mga ka-Vegiskwela, lalong-lalo na po sa ating mga masugid na tagapagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtangkilik sa aming webinar. Binabati ko din po ang lahat ng ating mga kalabasa farmers, dyan po sa mga nangungunang producer ng kalabasa sa ating bansa. Sa mga farmers po sa probinsya ng Nueva Vizcaya, sa Quezon, at sa lahat po ng kalabasa farmers at mga kababayan ko pong taga Bukidnon. Hello po sa inyong lahat. Sana po ay handa na po tayo para sa darating na tag-ulan. At sana po East-West varieties pa din po ang gagamitin natin. So, sana din po na magtanim lamang po tayo para po may makain ang bawat isang Pilipino. Maging mapa-frontliner man o kaya maging mga backliners o kaya maging ang mga kababayan nating naka-stay at home lamang po sa ngayon dahil sa ECQ. Hinihikayat ko rin po kayong lahat na sana po ay isama niyo ang kalabasa sa inyong mga listahan. Para po sa bawat pagpunta po natin ng palengke ay makakabili po tayo nito. Sa kadahilanang ang kalabasa ay mayaman po sa vitamins A and C na hindi lamang po pampalinaw ng mata, kundi mainam din po na panlaban sa sakit gaya ng COVID-19. Doc Jed? Thank you, Doc Tel. At susunod na po, mga ka-Vegiskwela, ang lecture ni Doc Tel sa pests and diseases ng kalabasa. At pagkatapos niyan ay ang live Q&A. See you later. Ang ating pong tatalakayin sa hapon na ito ay ang 3 pangkaraniwang sakit at 4 na pangkaraniwang pesting insekto ng kalabasa. Bibigyan din po natin sa ating discussion ang 3 P's. Ang unang P po ay ang pagkilala kung saan kilalanin po natin ang bawat sakit na ating tatalakayin base po sa simptomas na ating makikita at base din po sa sign kung meron man. Ang pangalawang P naman po ay pag-aralan natin kung paano ang pagkalat at pagdami ng mga sakit. At ang panghuli ay aalamin natin ang wastong pagkontrol ng mga sakit na ito. Ayon po sa aming survey, ang 3 pangkaraniwang sakit ng kalabasa ay ang mga sumusunod: ang squash leaf curl, ang gummy stem blight, at ang powdery mildew. Uunahin po natin ang pinakaseryosong sakit ng kalabasa. Ito po ang squash leaf curl. Gaya po ng COVID-19,
ang squash leaf curl po ay sanhi ng virus. At gaya din po ng dengue, may nagdadala po ng sakit na ito. Kung ang dengue virus ay dala ng lamok, ang squash leaf curl po ay dala ng white fly. So wala pong ibang nagdadala ng squash leaf curl virus, kundi ang white fly lamang po. So paano po natin makikilala ang sakit na ito? Base po sa sintomas, ang pangkaraniwan nating makikita sa dahon ay ang pangungulot. Kung minsan naman po, may makikita din tayong paninilaw at kung minsan naman po ay lumiliit ang dahon ng ating mga pananim na kalabasa. Kung mas maaga pong tinamaan ng virus ng inyong mga pananim, hindi na po ito makakalaki at nagiging bansot na po. So gaya ng sinabi ko, wala pong ibang nagdadala ng squash leaf curl Philippine virus kundi ang white fly lamang po. Ito po yung insektong maliliit at puti ang kulay na kadalasan nating makikita sa dahon at lumilipad kapag nagalaw po natin ang dahon ng ating mga pananim. So paano po ba natin maiiwasan o makontrol ang squash leaf curl disease? So unang-una po, at ang pinaka-epektibong pamamaraan ng pagkontrol ay ang paggamit ng mga varieties na may resistance. So, trivia question po. So, paunahan po ito ng pagsagot at i-comment lang po ang inyong tamang kasagutan at bahala na po ang virtual team namin na mamili kung sino ang mananalo. Makakatanggap po kayo nito ng free seed pouches mula sa amin. So, ang tanong ko po, ano pong variety ng East-West ang may intermediate resistance o matibay sa pangungulot or sa squash leaf curl? So, isulat niyo lang po ang inyong sagot para po sa aming free gift packs. So, kung okay na po, ang tamang kasagutan ay ang Bella F1. So, ito po yung isa sa aming pinakabagong variety na hindi lang po matibay sa kulot, kung hindi po madami po itong mamunga. So, ang bawat bunga po ay around 3 to 5 kilos and then flat round din po ang hugis nito kagaya ng Suprema. Sa loob lamang po ng 85 to 90 days, pwede na po tayong makaharvest. At isa pang napakagandang katangian ng variety na ito ay maganda po ang kanyang eating quality. So, aside from using Bella, pwede din po nating panatilihing malinis ang ating mga taniman. So, dapat po bago at habang tayo ay may tanim ay wala pong damo sa ating mga taniman. Kasi po, yung mga damo ay yun po yung alternate host po ng mga insekto. So, habang may tanim po tayo, kung may na-observe na po tayong paisa-isang infected po ng squash leaf curl, huwag na po tayong manghinayang kasi po, yun po ang pagsisimula na naman ng bagong infection. So, kung nakagat po yun ng white fly at manginginain na naman yung white fly sa ibang healthy plants, for sure po, after 14 days, pwede na pong tamaan ng sakit ang inyong mga pananim. So, since sinabi ko po na white fly lang po ang nagdadala ng sakit na ito, so ang bibigyan po natin ng pansin ay ang white fly. So, gaya din po ng COVID-19, hanggang sa ngayon po ay wala pa pong gamot para sa squash leaf curl. Wala pong viricide na available sa market. Pero marami pong insecticide na pwede nating gamitin pang-control sa white fly. So, babanggitin ko yan mamaya. So, ang pangalawang sakit naman po ng kalabasa na ating tatalakayin ay ang tinatawag na gummy stem blight. So kung ang squash leaf curl po ay sanhi ng virus, ang gummy stem blight naman po ay sanhi ng ibang grupo ng mikrobyo po na tinatawag natin na fungus or amag. So bakit po ba tinatawag na gummy stem blight? Kasi po pag favorable ang environment at napakamahina po ng tinatanim natin, posible pong tamaan ang stem ng ating mga pananim. At doon po sa infected part,
meron pong lalabas dyan na orange na dagta o gum. Kaya po siya tinatawag na gummy stem blight. Mabilis na din po nating ma-identify ang sakit na ito base po sa leaf symptom. Kasi po, V-shape ang lesion. So, ganyan po. V-shape. So, madali pong tandaan. Basta gummy stem blight, V-shape po ang lesion niya sa dahon. So, ang sakit na ito, mahaluluglig o yung panahon na mataas ang relative humidity. Yun po yung pinaka-favorable po for gummy stem blight. At yung amag ay pwede pong maikalat sa pamamagitan po ng mga talsik ng ulan o kaya sa ating mga patubig. So ano po ang pwede natin gawin? So unang-una po, kailangan po natin bisitahin palagi ang ating mga pananim. At kung may mapansin po tayong pailang-ilang dahon po na may gummy stem blight infection na po, pwede po natin tanggalin at itapon po ng maayos sa ating mga compost pit. Ang gummy stem blight din pong nasakit ay pwedeng tumama sa lahat ng kapamilya ng kalabasa or yung mga tinatawag natin na cucurbits. So ano-ano po yun? Kasama sa kalabasa yung bitter gourd, yung upo, o kaya yung cucumber, so posible pong tamaan yan. Kaya po, nire-recommenda po namin na pagkatapos ng inyong kalabasa, lalo na po kung mataas po ang incidence ng gummy stem blight sa inyong taniman, ay huwag na po tayong magtanim pa ng kapamilya ng kalabasa. Pwede natin subukan ang mga solanaceous naman po, gaya ng talong, kamatis, o kaya sili, o kaya yung mga sweet corn po. So, pwede po natin yung itanim after po ng kalabasa. So, since ang gummy stem blight ay sanhi po ng amag, marami din po tayong mapagpili ang fungicides na available naman po sa market. Magbabanggit po ako mamaya ng iilang fungicide para po sa gummy stem blight. So, ang pangatlong sakit naman po natin pag-usapan ay ang yung tinatawag na powdery mildew. So kung ang gummy stem blight ay gusto niya mahalumigmig, ang powdery mildew naman po gusto niya mas dry. Ayaw niya po ng tubig, ayaw niya po ng ulan. Kaya po, kung tag-ulan, yung makikita po natin sa dahon ay paninilaw lamang po. Yung fungus mismo o yung puting pulbo na yun na mismo yung sign ay makikita natin sa ilalim lamang po ng dahon. Pero pag dry, cool season po, yung ibabaw po mismo ng dahon ang doon po naninirahan yung fungus o yung puting pulbo. So lahat po ng parte ng kalabasa ay pwede pong tamaan ng sakit na ito. Pwede yung tangkay, yung maliliit na mga bulaklak, at kung napaka-favorable po ng environment, pwede pong matamaan yung bunga gaya ng nasa picture. Ang powdery mildew na sakit ay pwede po siyang maikalat sa hangin. And ano po ang pwede natin gawin para dito? So, like what I have said, regular monitoring. Bisitahin po natin lagi ang ating mga taniman. Observe planting distance din po. Kung ang recommended po namin sa kalabasa ay 3 meters by 1.5, yun po yung susundin natin. Kasi po pag mas dense ang planting, mas dikit-dikit po yung mga dahon, mas favorable po yun for powdery mildew infection. Pati po yung mga hindi naaarawan o yung mga shady areas, kung doon po tayo magtanim ng kalabasa, sigurado po may makikita tayong powdery mildew infection. At isa pa po, gusto ng fungus na yung green or yung bata pa yung dahon or yung healthy. Kaya po iwasan po natin na pasobrahan po yung mga paggamit natin ng mga abono, lalo-lalo na po yung mga nitrogen source ng mga fertilizers. So dapat po right kind and right amount po ng fertilizer ang gagamitin natin. And of course, since ang powdery mildew po ay sanhi ng fungus, marami po tayong available na fungicide sa market. So, for gummy stem blight and powdery mildew disease, so pwede po tayong gumamit ng mga
Fungicides na may active ingredient na chlorothalonil, thiophanate methyl, tebuconazole, carbendazim, at marami pa pong iba. Basta tatandaan po natin, alternate po ang paggamit natin ng mga fungicide, hindi po based sa active ingredient, kung hindi po base sa mode of action. Para madaling matandaan po, karaniwan po kung magkapareho po yung dulo, like tebuconazole at difenoconazole, ay pareho po ang mode of action niyan. Kaya dapat hindi tayo mag-alternate ng tebuconazole at difenoconazole. Kung gagamit tayo ng difenoconazole, sa susunod po ay iba na naman po yung ending, yung active ingredient po na may nakakaiba ang ending ang gagamitin natin. Like pyraclostrobin, azoxystrobin, yan. Bin naman po yung dulo. Para po mas magtagal, effective po yung gagamitin nating chemicals. So ngayon po ay tapos na po tayo sa mga sakit, pangkaraniwang sakit ng kalabasa. Dadako na naman po tayo sa pangkaraniwang pesting insekto. So 4 po yung nilista namin dito, kabilang po yung whitefly, yung fruit fly, yung cucurbit beetle, at yung leaf folder. So uunahin po natin yung whitefly na na-mention ko na kanina. So ganito po yung itsura ng whitefly na usually po ay makikita natin sa ilalim ng dahon. At lagi po nating tandaan, whitefly ang nagdadala ng kulot. So basta kulot, whitefly po ang salarin. So kung hindi naman po or kung wala naman pong virus na dala ng whitefly, ang posible pong damage dito sa ating mga kalabasa ay ang pamumuti or yung tinatawag na nating silvering of leaves. So paano natin maiiwasan yung whitefly? Yan. Tatanggalin yung mga damo. Tatanggalin natin kasi doon po sila naninirahan. Pwede din po tayong gumamit ng mga yellow sticky traps. So yung ipapakita po mamaya ng mga pictures kung paano natin ihahanda yung yellow sticky traps na sinasabi ko. May mga microbial sprays or insecticides din po na available sa market para sa whitefly. Lalo na po yung may mga active ingredient, so napaka-epektibo niyan. At yung mga synthetic naman po, pwede din po tayong gumamit ng mga insecticides na may active ingredient na imidacloprid o kaya thiamethoxam plus lambda halotrin at marami pa pong iba. Magtanong lang po kayo sa inyong mga suking agri-suppliers. So, ang pangalawang talakayan naman po natin insekto ng kalabasa ay ang cucurbit beetle or yung iba tinatawag nila squash beetle. So mabilis lang din po natin ma-identify ang damage ng insektong ito kasi po pabilog ang kanyang kinakainan or ang damage sa dahon. Kasi po habang kumakain siya, umiikot po siya ng 360 degrees. So ganyan po siya. Kung backyard garden lang po ang meron tayo, pwede na po nating i-handpick ang mga beetle. Pero ang advice ko po, sa umaga po kayo mag-handpick kasi mas mabagal daw po gumalaw ang mga squash beetle or cucurbit beetle tuwing umaga. Pero pag ikta-ikta rin na po ang taniman natin, kailangan na pong ihanda natin ng maigi ang ating mga lupang taniman. Kasi po itong cucurbit beetle, yung pupal stage po niya ay nasa lupa. So by deep plowing and harrowing, ma-minimize po natin yung mga pupa na nasa lupa. So marami din pong insecticides na available para dito at may mga microbial sprays din po. Although hindi po siya available commercially, yung mga kaibigang fungus natin na Metarhizium, pero pwede po tayong manghingi sa ating mga Regional Crop Protection Center kasi meron po sila niyan for free. So ipapakita ko din po mamaya ang mga listahan ng mga RCPC natin sa iba-ibang region para po sa kaalaman ng lahat. Ang pangatlong insekto naman po ay ang fruit fly. So usually po napakaseryosong problema po nito, lalo na po sa cucurbits, hindi lamang po sa kalabasa kundi maging sa
ampalaya po at sa cucumber. So, kung minsan po may makikita tayong naninilaw na bunga at pag binuksan po natin, makikita natin may mga uod po na nanginginain sa loob. Yun po yung damage ng fruit fly. I think po karamihan po sa ating mga farmers ay familiar na po doon sa fruit fly. So ano po ang pwede natin gawin para dito? So unang-una po, huwag po nating hayaan yung infested na fruit na nandun lang po sa ating mga taniman. Mas mainam po na i-collect, ilagay sa mga plastic bags o kaya ibaon po natin sa lupa para hindi na po sila mapisa at magngitlog uli. So yung paggamit po ng mga fine mesh net o kaya mga border crops gaya ng sweet corn sa paligid po ng ating mga taniman ay nakakatulong din po para dito. At may mga available din po tayong attractants o yung mga pheromones para po hindi lang pang attract kung hindi para po malalaman natin kung may problema or may fruit fly po ba sa ating mga taniman. Ang panghuli po natin i-discuss ay yung insectong leaf folder. So sa nakaaraang webinar po, na-mention din po ito kasi mas problema po ito sa ampalaya. So yung larva o yung uod po ng leaf folder, yun po yung nanginginain sa dahon. At kung minsan naman po, yung balat po ng bunga, yun po mismo yung kinakain ng leaf folder. At kung busog na at handa na siyang mag-pupate or dumaan sa iba na namang stage ng insektong ito, binabalot po ng uod yung katawan niya ng dahon, kaya po leaf folder ang tawag sa kanya. And then later on, ma-hatch at magiging adult na naman. So ano pong pwede natin gawin dito? So kung kukunti lang naman po ang nakikita nating leaf folder o yung uod doon sa ating taniman, so pwede nating tanggalin or patayin yung paisa-isang larva. Pero kung ita-iktayat po yung taniman natin, so pwede na po tayong gumamit ng mga microbial insecticides, lalo na po yung mga may active ingredient na bacillus. So marami po tayong available sa market. Tsaka yung na-mention ko na rin kanina na effective po pang whitefly yung Beauveria. So marami din po tayong synthetic chemicals na available for leaf folder control. So mamaya ay babanggitin ko po. Sa lahat po ng ating mga taga-pagsubaybay, ang pinapakita ko pong slides ay napaka-familiar na po sa inyo. So ito yung pyramid ng Integrated Pest Management. So muli po, ako po ay nanawagan na sana po lahat po tayo ay susundin ang tamang principle po ng tinatawag natin na Integrated Pest Management. So ito pong strategy na ito ay mas matanda pa po sa akin, pero sad to say po, kukunti lang po talaga ang sumusunod nito. So dito po sa strategy na ito, lagi po nating tandaan na yung pinaka-base or yung pinakamalaking parte dapat sa ating pest management ay yung cultural, na susundan naman po ng mga physical and mechanical controls. And then, susunod ay yung mga biological controls. At panghuli na po sana yung mga paggamit po natin ng chemicals. So, bibigyan ko po kayo ng mga examples kung paano natin gagawin yung cultural control. So, dito po napasama yung pagsunod natin sa tamang planting distance, paggamit po natin ng right kind at right amount po ng fertilizer. Kasi po, pag sobra po yung mga pataba ninyo, sobrang bulas po ng ating mga pananim, gustong-gusto po yun ng mga insekto at ng mga sakit, lalo-lalo na po ng mga fungus. So, kaya dapat po, tama lang po ang gagamitin nating abono at tama din po yung planting distance na susundin natin. Physical or mechanical control naman po, dito po napasama yung pagtanggal natin ng mga damo. So yung pinakita ko po ay iilan lamang po sa mga
posibleng pamahayan ng mga insektong pwedeng tumama sa ating mga pananim na kalabasa, gaya po ng spiny amaranth, hagunoy, portulaca. I think po lahat po kayo, nakikita nyo po ang mga damo po na ito sa inyong mga taniman. So dito po sila nakatira pag wala po yung main crop, pero pag nandun na, pwede po lumipat. Pati po mga whitefly, posible pong dito maninirahan. So, aside from removal of weeds, yung paggamit po natin ng traps and attractants ay kabilang din po sa physical at mechanical control. So, ito po yung sinasabi ko kanina na yellow traps. So, yellow mantle lang po na idikit nyo sa cardboard. Tapos, lalagyan nyo ng oil para ma-attract at dumikit yung mga insekto. So, hindi lang po whitefly, pati leaf folder ay pwede pong makontrol or dumikit dito sa ating mga yellow traps. So, aside from that, fruit fly, may mga available po tayo commercially na mga attractants or yung mga pheromones. So, iba-iba po ang klase. So, may mga pheromones po na i-spray nyo lang po sa empty bottle, magkakakulay na po, may pandikit na at may amoy na po ng babaeng insekto na nakaka-attract po sa mga lalaking fruit fly. So pwede din po tayong magawa ng sarili nating trap gamit itong mga plastic bottle din po at sponge na lalagyan natin ng 10 ml methyl regional at 1 ml na spinosad. So on the other side of the slide po, makikita po natin kung gaano po ka-effective yung fruit fly trapper. Courtesy po of farmer ng magulang ko YouTube. So ngayon naman po ay ipapakita ko sa inyo ang simpleng pamamaraan po ng paghanda ng fruit fly trapper and yung pagbabalot ng ating mga fruits. Here are two techniques of managing the fruit fly population in Bittergourd crop. They are the use of a pheromone trap and SpongeBob as a fruit bag. Prepare the materials to make your trap. Use available materials like plastic bottles. Ask your nearest agri-input store for an available fruit fly pheromone product. Drops of pheromone on cotton balls. Place this inside the trap. Reapply after 5 to 10 days. Follow the product label. Place the trap in the field, preferably outside or in the corners to attract the fruit flies. Install traps before or when flowering starts. Pheromone is a substance produced by a female fruit fly to attract potential mates. With this trap, it reduces the reproduction and laying of eggs by the female fruit fly into the fruits. Place the traps 8 to 15 meters from each other. Always recycle the plastic bottles when finished with them to prevent damage to your field and the environment. Put the bag on young fruits as early as possible, when fruits are around 5 centimeters. For more information, check out our Bittergourd production video. Ayun po, sana po ay may natutunan po kayo sa video na aming pinapakita. Ang susunod naman po ay yung biological or yung paggamit natin ng mga botanical or biological insecticides.
As of today po, marami po tayong available sa market. Commercially available na po. Gaya po ng mga neem oil na repellent po to most insects, hindi lang po sa whitefly, hindi lang po sa mga caterpillars or sa mga uod, pati din po sa mga aphids, leaf miners, thrips at marami pa pong iba. May mga commercially available din po na ng mga kaibigan nating fungus na Beauveria bassiana. So ito po yung effective for whitefly at yung sa mga uod. Kung hindi naman po available sa inyong mga lugar, pwede po kayong bumisita sa inyong mga Regional Crop Protection Center for free. So yung ibang RCPCs po, nagbibigay din po sila ng mga kaibigang insekto para po makontrol ang mga pesting insekto. So, paki-take note na lang po sa iba-ibang RCPCs sa inyong mga regions. Ang huli po ay ang paggamit ng chemical. So, dapat po last option na po natin ito. So, for caterpillars or yung mga leaf folder, so ito po yung recommended. So, mamili lang po kayo sa naka-flush. Pwede tayong gumamit ng mga cypermethrin, acephate. For details, yan. Marami din po kayong pwedeng pagpilian. So, imidacloprid, cypermethrin uli, and for whitefly, so yan. Pwede po tayong pumili sa mga naka-flash po sa inyong mga sa screen. So, para po sa ibang karagdagang impormasyon, pwede po kayong bumisita sa aming website na plantdoctor.distressseed.com. So, hindi lang po kalabasa ang makikita nyo sa aming website, kundi pati pa po ibang kulay. So, nandun po yung mga sakit at pesting insekto, pati na po kung ano po yung recommendations namin. So, maraming salamat po at sana po ay may natutunan po kayo sa ating pagsasama ngayong hapon. Buhay na gulay mga kabedya-eskwela. Ako po si Rina, ang inyong kabedya-eskwela moderator ngayong hapon. Kumusta po kayong lahat? Ako po ang magpaparating na inyong mga katanungan at iba pang concerns sa ating mga plant doctors. Katulad po ng mga nakaraang sessions, tayo po ay merong mga trivia questions at inyo pong sagot ay ilalagay nyo po sa comment box. At dito po titingnan ng ating mga virtual team kung sino ang unang nakapaglagay ng tamang kasagutan. At siya po ay makatatanggap ng East-West gift pack. So, congratulations po sa lahat ng winners noong nakaraang trivia question ng Tuesday. Ito po ay sila Jab Bartolome, Maria Victoria Ligaspi, Guapopot, Richard Alcaraz, Madora Abril Dacer, Mona Uy Clasicas at Melissa Palacio Montecalvo. Para po sa lahat ng winners, mag-send po kayo ng message na mayroong complete name, address at contact information para po sa pag-claim ng prizes. Salamat po. Kanina po ay naipakilala na ni Doc Jedy ang ating presenter na si Doc Tetel. Ngayon naman po ay i-welcome po natin ang isa pa nating plant doctor na makakasama at sasagot po sa ating mga katanungan. Ito po ay walang iba kung hindi si Doc Cherry. Doc Maraming Cherry. salamat. Maraming salamat, Doc Rina. Magandang hapon, Doc Jedy, Doc Tetel. So muli nagbabalik po ang inyong lingkod, si Doc Cherry, para samahan po ang ating mga plant doctors na sagutin ang inyong mga katanungan kaugnay sa topic natin sa hapong ito. So isulat po lamang ang iyong mga katanungan sa ating comment box. Okay, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong mga plant doctors. So, ang
Ngayon naman po ay ibibigay ko muna ang akin pong trivia question sa hapong ito. Sinasabi po sa ating bahay kubo na ang halaman doon ay sari-sari. So ang akin pong tanong ay pang-ilan po ang kalabasa sa lahat ng mga nabanggit na halaman doon? Comment na po. Ilagay nyo na po ang tamang sagot sa ating comment box at bahala na po ang ating mga virtual team na mag-abang o magbantay kung sino ang nakasagot na una sa ating trivia question. Salamat po. Mayroon na po tayo ditong mga katanungan. So, ang una pong tanong ay galing po kay Marlon Banaag Ecol. Ano yung peste na orange? Ano yung pesteng orange na bugs sa squash at kinakain ang mga dahon? Mga plant doctors? Okay, Rins. So, ako ang sasagot sa tanong ni Sir Marlon Banaag Ecol. Yung pong nakikita niyong peste na orange, ang tawag po doon ay squash beetle. So, mamaya sa replay, pwede niyo pong balikan yung lecture ni Doc Tetel at makikita ninyo yung picture niya at mai-compare niyo po doon sa nanginginaing peste na orange doon po sa inyong kalabasa. Okay, maraming salamat po, Doc Jedy. At sana po ay nakarating kay Ginoong Marlon Banaag Ecol ang ating mga kasagutan. So ngayon naman po ay i-shout out po natin ang mga suking viewers natin po na patuloy na sumusubaybay simula pa nang tayo nagsimula hanggang sa ngayon. Katulad po nila Ross Benedict Martinez Baclig of Bael, Laguna, Aldwin Mendoza of Laguna rin, Kitty Seni Keystone from San Carlos City, Negros Occidental, Sandy M. Upiana, Adorado Chumacera Bulakin from Dolores, Quezon, Richard Artaras, and Ryan Jason Thomas of Nueva Ecija. At marami pa pong iba. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa aming mga sessions. Sana po ay meron kayong mga natututunan. Ngayon naman po ay ang sunod dating question. Galing po kay Johnny Franco Navelga Indaya. Saan po nakabili ng nilagay na bulak sa dry fly trap? Mga plant doctors. Okay, ako rin ang sasagot. Okay, yung nilalagay doon sa bulak para maakit ang mga fruit fly ay ang tawag po doon ay methyl eugenol. Pumunta po kayo sa inyong agri-supply store, magtanong po kayo kung meron silang methyl eugenol para sa fruit fly. Maraming salamat po sa kasagutan, Doc Jedy. Ngayon naman po ay ang ating katanungan ay galing po kay Simon Eli Blas. Paano malalaman ang pagkakaiba ng viral at bacterial disease sa kalabasa? Of course. Uulitin ko po yung tanong. Paano malalaman ang pagkakaiba ng viral at bacterial disease sa kalabasa? Okay, ako na po ang... okay, Doc Tetel, go ahead. Okay. So, sa mga na-discuss po natin kanina, ang tanging viral disease lang po ay ang squash leaf curl disease. So, ang infection po ng viral diseases ay systemic. Yung bacterial diseases naman po sa kalabasa ay bihira naman po. May mga na-observe po kami ay based po sa aming survey, yung bacterial wilt naman po. So, para po natin malaman kung ito po ay bacteria, so pwede po nating putulin yung pinakapuno po ng kalabasa at ilagay po natin sa
baso kaya bote na clear at malinis, at kung may makita po tayong parang usok or gatas na lumalabas po doon sa puno, yun po yung pinaka-evidence po na bacterial disease po ang ating ang sakit na tumama sa ating mga kalabasa. Okay, maraming salamat, Doc Tetel. Doc Che, may nais ka po pong idagdag? Okay, idagdag ko lang so kung ang atin pong concern ay paano malaman kung ang tumama ay virus o kaya ay bacteria. So pag makita niyo po yung simptomas, for example ay kalabasa ang ating topic, no? So kung ang dahon po ang simptomas niya ay nangungulot kagaya nung diniscuss sa atin ni Doc Tetel, so malamang yun po ay virus infection. So kung ito naman po ay nalalanta, dahil nabanggit nga po ni Doc Tetel na isa sa mga sakit na napansin namin sa kalabasa ay yung pagkalanta, no? At ito po ay dahil sa bacteria. Okay, so na-explain na niya kanina na para malaman mo kung ito ay sanhi ng bacteria, so kagaya ng mga nauna nating webinar, no, pinakita natin paano mag-conduct ng ooze test. So yun po ang pinakamabilis na paraan para malaman natin kung ito ay infected ng bacteria. Okay, maraming salamat, Doc Cherry. So ngayon naman po ay ang sunod nating question ay galing po sa isa nating viewers from Batangas. Aphids po kasi ang meron sa aking kalabasa. Ang tanong po ay, ang aphids po ba ay nagdudulot ng pangungulot sa kalabasa? Not doctors. Si Doc Tel? Okay po. So, based po sa lecture natin kanina, tanging whitefly lamang po ang nagdadala ng virus na sanhi ng pangungulot ng ating mga kalabasa. Pero ang aphids po ay makikita din po natin sa ating mga pananim. So, ibang virus po ang dala ng aphids, at usually po, pag nag-iba-iba po ang kulay ng dahon ng ating mga kalabasa, pero hindi naman po siya nangungulot, yan po ay dala ng aphids at hindi po ng whitefly. Okay. Maraming salamat, Doc Tetel. So, ngayon naman po ay dadako po tayo sa trivia question. Abang-abang na po yung ating mga viewers dyan at ilagay ang kasagutan sa comment box. Ang hihingan po natin ng trivia question ngayon ay si Doc Cherry. Okay. Kagaya ng mga nakaraan, napakadali ng aking trivia question. So, ang aking trivia question ay, anong variety ng kalabasa ang pinakaunang nirelease ng East-West seed? So, ito po ay nirelease noong 1986 at hanggang ngayon, ito po ay paborito pa rin itanim ng ating mga magsasaka. So, isulat na po ang variety ng kalabasa na unang nirelease, pinakaunang nirelease ng East-West seed. Okay, maraming salamat, Doc Che. Ayan, mga viewers, paunahan na pagsagot ay ilagay lang po sa ating comment box at ang virtual team na po ang bahala pumili kung sino ang nauna. Ang sunod po nating katanungan ay, ano po ang meron sa yellow trap? Bakit po kumakapit dito ang mga insekto katulad ng whitefly? Ang mga whitefly ay naturally na naaakit sa kulay dilaw, Doc Rina. At ang langis na nilalagay natin sa surface ng plastic o mantel, yun ang nagtatrap o nagpapakapit sa kanila doon sa yellow trap. So basically, it's all about color. Mm-hmm. So, ganun pala yun. Salamat, Doc Jed. Ngayon alam ko na rin. Salamat po. Shout out po sa ating mga viewers. Pinapa-shout out din po ni Sir George Bilagantol, si Ate Jinky Rubio. Hello po. And then, shout out din po sa ating mga viewers from Laguna, Dolores, Quezon, Pangasinan, Aklan, South Cotabato, Marinduque, Baybay City,
Leyte, Davao City, San Juan, Batangas, Camarines Sur, Cavite, Baguio, Nueva Ecija, Rojas City, Iloilo, at Germany. Umaabot tayo sa Germany. Okay. Ang atin pong next question ay, bakit po bawal ang paninigarilyo sa loob ng kalabasahan? Yun po ay tanong ni Wilbert Patenya. Mga plant doctors. Okay, sa pagkakaalam ko po, kapag kamatis, talong o kaya sili ang inyong mga tanim, doon po bawal manigarilyo. Pero pag kalabasa po, hindi po ako sure kasi so far wala pa pong akong nalalaman na farmer na nagbabawal na manigarilyo sa kalabasa. Kasi ang iniiwasan natin ay yung virus na nasa tabako. Pero po ang kalabasa ay cucurbit, so hindi po siya kapamilya ng tabako, kaya sa tingin ko po ay hindi po, wala po siyang connection. Okay, idagdag ko lang kay Doc Tel. Idagdag ko lang no sa especially sa nagtanong. Okay, so yung ang sinasabi po, dagdag lang po no sa sinabi ni Doc Tel na bakit bawal manigarilyo, especially doon kung ang tanim natin ay mga solanaceous like kamatis, talong, sili, okay? Ang hindi po yung usok no ang bawal, kundi yun pong meron po tayong tinatawag na mga highly infectious na plant viruses na pwede pong makahawa by contact. So for example, yung nasa tabako po na tobacco mosaic virus ay humahawa din po yan sa kamatis, talong at saka sili. So kung hinahawakan po natin yung sigarilyo at tayo po ay accidentally napahawak doon sa ating mga halaman, sa kamatis, sa mga healthy na halaman, maaari pong mai-transmit yun pong yung virus na galing sa tabako doon po sa ating taniman. So hindi po yun dahil sa uso, kung hindi contact, no? So kaya kailangan, kung gusto niyo manigarilyo, gumamit kayo nung pipa, ang tawag ba doon ay pipa, o kaya maghugas ng kamay bago pumunta sa halamanan. Huwag munang manigarilyo doon sa loob, pwede sa labas, at maghugas ng kamay bago pumunta sa halamanan. Okay, maraming salamat po, Doc Cherry. So ngayon naman po ay hihingan po natin ng dumako po ulit tayo sa trivia question. At ang magbibigay naman po ngayon ay si Doc Cherry. Okay. Ang aking trivia question ay para sa mga nakinig na kanina sa lecture ni Doc Tel. So, eto ang aking tanong. Ano yung kaninang nabanggit na paraan upang masugpo ang mga fruit fly? Okay? So, comment na po dyan sa box. Ang attractant po na anong tawag doon sa attractant na nagsusugpo sa mga fruit fly. Okay, maraming salamat, Doc Jetty. So, shout out naman po tayo kay Miss Abanilla Marilyn. Sabi po niya, wow, very interesting po ang ating topic. Salamat po sa inyong pakikinig. At ngayon naman po ay dumako po ulit tayo sa isang question na galing po kay Beth Antonino. Question ko po, may tanim po kalabasa. Bakit po nangungulot mga dahon ng kalabasa? Okay, thank you po, Ma'am Beth, sa napakaganda niyo pong katanungan. So, kung may oras po kayo mamaya, pwede niyo pong balikan yung presentation ko kanina at i-compare niyo po kung yung itsura ng pangungulot po ba ng inyong mga kalabasa ay kapareho po ng mga nasa slides ko. Kung pareho po, sigurado po, virus po ang tumama sa inyong mga pananim. So, yun po yung squash leaf curl na dala naman po ng whitefly.
Okay, salamat Doc Tetel. Mayroon po bang may dadagdag na kasagutan si Doc Cherry? Sa tingin ko malinaw naman yung kasagutan ni Doc Tetel, no? So yung karaniwan sa pangungulot ng kalabasa, pangkaraniwan po ang cause noon ay ang sanhi ay ang virus, no, na tinatawag nating squash leaf curl virus. Okay? Sa atin po sa Pilipinas, ang tawag po natin technically ay squash leaf curl Philippines virus. Okay, maraming salamat po, Doc Che. Ngayon naman po ay susunod po nating katanungan ay mayroon po bang variety ng kalabasa na matibay sa pangungulot o leaf curl? Okay po. So, sa East West po, marami po kayong pwedeng pagpipilian ng mga varieties. Unang-una po dyan ay ang Bella F1. At kung ang butternut type naman po ang gusto nyong itanim, meron din po tayong Pia F1 at ang pinakabago po naming variety ay ang Sophia F1. Yung tatlong varieties po na ito ay matibay po sa pangungulot ng kalabasa. Okay, salamat Doc Tetel. Ang atin pong last na question ay makakatulong po ba kung i-prune ko ang kulot na dahon ng kalabasa? Doc Tetel? Okay. So, ang virus infection ay systemic po yan. So, mula sa pinaka-shoot hanggang sa roots, nandun po yung virus. So, hindi ko po nire-recommenda na mag-prune pag viral infection. So, wag na po kayong maghinayang pag early pa po ang, or pa isa pa lang po ang infection. Bunutin niyo na po at ilagay po sa tamang, sa dumping pit para po hindi na po makagat ng whitefly na pwedeng maglipat at magkalat po sa virus. Okay, maraming salamat, Doc Tetel. Doc Che, may additional ka po? Naalala ko may kaparehong tanong yan kahapon sa noong nakaraang webinar sa ating ampalaya, no? So, iuulitin ko lang ang sinabi ni Doc Tetel na kapag ang sakit ay sanhi ng virus, wala pong gamot, no? So, hindi po pwedeng putulin ang mga dahon at okay na, no? So, ang ibig sabihin, mayroong nadadala ng virus. Kaya yun yung aabangan natin, either yung aphids or yung whiteflies. So ito yung iko-control natin. And then kung early, nakita na natin na medyo sa kalabasa, for example, nangulot na at nagbansot na yung kalabasa, wag na po natin panghinayangan at kailangan na po nating tanggalin sa field para hindi na po kamakainan ng mga insekto at maikalat yung virus. Okay, maraming salamat, Doc Che. So, sa ngayon po ay nalalapit na ang ating time to say goodbye muna. And then hingan po muna natin ng short message or final message. Magsimula po tayo kay Doc Jedy. Okay, shout out po pala sa aking mga kapitbahay dito sa Laguna at kay Bibay, sa anak niyang si Peanut at sa lahat na taga Texcoco, Mexico na nanonood sila ngayon. So for my last words, sa pag-aalaga ng ating kalabasa at kung ano pamang mga gulay, hindi po tayo maliligaw ng landas kung ang basehan ng ating pag-aalaga ay ang IPM pyramid. So, hindi lang po chemical ang solusyon, ang natatanging solusyon sa pagsugpo ng mga peste. Mag-IPM po tayo. Thank you. Maraming salamat, Doc Jed. Doc Tel? Okay. Kung gusto po nating kumita, magtanim lamang po ng kalabasa at piliin po natin ang mga varieties ng East-West. Nandyan po ang Suprema, Bella at Pia. So mamili na po kayo dyan at tanim na po. Yun lamang po. Okay, Doc Che? Okay, shout out po sa lahat ng mga kalabasa growers sa buong Pilipinas.
At sana po ay patuloy kayong magtanim ng kalabasa para sabi nga ni Doc Tetel, kung gusto nyong yumaman, ay magtanim kayo ng kalabasa. Kalabasa farmer din po yan. So binabati ko rin ang aking mga kababayan, kamag-anak sa Bicol Region, nabanggit kanina may mga nanonood doon. So marahay na hapon po at bilang panghuling mensahe, so kahit po nasa ECQ pa rin tayo ngayon, maaari pa rin maging productive ang ating araw habang tayo ay nananatili sa ating mga tahanan. So pwede po kayong manood ng mga webinars na kagaya nito at pwede rin kayong mag-browse sa internet doon sa ating Plant Doctors Online. So makikita nyo doon lahat ng impormasyon na sa tingin nyo ay hindi nabanggit sa ngayon, no? So lahat ng sakit ng kalabasa or lahat ng sakit ng iba pang gulay. So yun lamang po at sa muli kung magkakaroon pa po tayo ng webinars, so sana po ay magkita-kita po tayong muli. So magandang hapon at maraming salamat sa panonood. Okay, maraming salamat Doc Che, maraming salamat mga plant doctors. Ngayon naman po ay i-reveal ko na po ang kasagutan sa aking trivia question kanina. So alam ko po na marami po sa inyo ay kumanta ng Bahay Kubo. So ayan. Ang kasagutan po sa trivia ko na pang ilan ang kalabasa sa Bahay Kubo, ito po ay pang 11. Okay? So meron po tayong susunod pa na mga webinar at sana po ay tangkilikin po nyo pong muli. Bukas po meron po tayong gabay sa paglipat tanim sa ating sakahan o tinatawag na transplanting. Sana po ay inyong abangan at panoorin. Mayroon din po tayong evaluation form na makikita dyan sa ating FB page. Sana po ay bigyan nyo ng time na sagutan o fill-upan para po malaman namin ang kung saan pa kami dapat mag-improve. Ayun po. At sana po ay huwag kayong magsawa na tangkilikin po ang aming mga sessions na mga susunod pa po. Marami pa po yan. Thank you. Sana po ay safe kayong lahat. Bye-bye.